Huwag kayong magkalinlangan. Manampalataya kayo. Hindi ako madamot sa pagkakaloob ko ang nasa ng inyong puso. Amen. Good morning mga kapatid. Nalalapit na ang araw ng kaligtasan natin mga kapatid. Kaya naman inaalala ng Diyos lahat ng nilikha niya mga tao nanggaling sa alikabok ng lupa. Kaya alam niya mahina. So kailangan solve ng Ama ang problema ng tao. So ano ginawa ng Ama? Pinababa niya ang Panginoong Hesus, natapos ng Panginoong Hesus ang misyon. Nalinis ang lahat ng mga kasalanan. At nung siya ay mag-glorify, isinugo ang Espiritu Santo. Sapagkat kailangan manahan ang Espiritu Santo sa tao. Kasi mahina nga eh. Walang taong pwedeng pabanalin ang kanyang sarili. Walang taong pwedeng ituwid ang kanyang sarili. Ang makagagawa lang yun ang Diyos. Sinolve ng Diyos ang problema. So, nung matapos na nga, ang glorification ni Cristo, isinugo Espiritu Santo. Basahin natin ang John 7:39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu Santo. Natatanggapin ang mga magsisisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu. Sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kaya nung mag-glorified na ang Panginoong Jesus, hahawakan nga siya ni Magdalene, di ba? Teka muna, huwag muna. Aakyat pa ako doon sa taas. Kailangan umakyat siya sa Ama. Ipresenta niya ang kanyang sarili na glorified na doon. Sapagkat isusugo ng Ama ang Espiritu Santo at isusugo ni Cristo ang Espiritu Santo. Kaya nagbigay ng instruction ng Panginoon ito sa mga apostol. O huwag kayong aalis ng Jerusalem. Isusugo ng Ama ang Espiritu Santo. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyarihan. At isusugo kayo to Judea, to Samaria, and to all the uttermost part of the earth. So para maisugo ang isang tao, kailangan may Espiritu Santo. Kailangan ibautismo sa Espiritu Santo. Basahin natin yun ng Acts 1, 4-8. At palibhas ay nakikipagpulong sa kanila na ipinag-utos niya sa kanila na huwag kayo magsisialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi ng narinig mo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, dadagwat kayo babautismo sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sinabi sa kanila, hindi tungkol sa inyo ang pag-aalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamalaan. Dadapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-huli ng hangganan ng lupa. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos isinugo. Isinugo ni Cristo. Bakit? Ibinigay niya yung Espiritu Santo. Sabi sa John 20, 21-23. John 20, 21-23. Sinabigan muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo. Kung paano pagkasugo sa akin ng Ama, sa gayon din naman isinusugo ko kayo. Kaya lahat tayo sinugo tayo ng Panginoong Yesus eh. Sa pamamagitan ni Brother Manny tayo sa mga apostol. Si Brother Manny isinugo ni Cristo. Isinugo tayo ni Brother Manny. Lahat tayo. Bakit? Ito sabi. At ang masabi niya ito, hiningahan na niya at sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatawad sa kanila, sino mang hindi niyo patawarin ng kasalanan ay hindi pinatatawad sa kanila. Ito yung napakagrabing ibinigay na power.
kapangyarihan ibinigay na ito sa mga isinugo. Pwede kang sumumpa, pwede kang magpala, pwede mo hindi patawarin na kasalanan. Pero tinawag tayo sa pagpapala, kaya pagpapala tayo. Kaya yun ang nangyari sa Israel doon, naghintay ang mga apostol. Ay nabig-isa na lang sila, wala na si Judas eh. Umabot sa 120 nasa upper room. Ang sabi sa kanila, hintayin ninyo ang Espiritu Santo, dumating ang Espiritu Santo. At pagdating ng Espiritu Santo, ito nangyari. Acts 2, 1-4. At nang dumating na ang araw ng Pentecoste, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may nagpakitang mga dilang apoy na nagbabahagi at dumako sa bawat isa sa kanila. Ito yung baptism of the Holy Spirit, giving of the gift of tongue. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa kanilang salitain. So yun yung power. So tayo ngayon, binigyan ng Ama, sinugo ng Ama ang Espiritu Santo, sinugo para sa gano'n sa ating paghihintay, kayanin natin. Lalo ako, napaka-mainipin ko. Ako yung taong na inip. Pag nagmamadyong lang ako, ang tagal magtapon. Ginaampas ko hindi. Ano ba, tapon? Tagal-tagal mo magtapon. Nainipin ako, ba't nakakapaghintay ako? So, hindi ako yun. Kasi mainipin ako ba't nakapaghihintay ako? Espiritu Santo yun. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo para magkaroon ng self-control at long suffering. Bunga ng Espiritu Santo. Kaya pag meron kang bagay na hindi mo kayang gawin at nagawa mo, hindi ikaw yun. Hindi mo nga kayang gawin eh. Ba't mo nagawa? O hindi ikaw yun, Espiritu Santo yun. At tingnan natin na meron tayong bagay na hindi natin kayang gawin. Pero ba't nagagawa natin? Espiritu Santo yun. Yung Espiritu Santo nananahan sa atin. Kaya napakahalaga ng Espiritu Santo sa tao. Pag hindi nabigyan ng Espiritu Santo ang isang tao, hindi niya mapapabanal ang kanyang sarili. Hindi siya makakasunod sa Diyos. Ang Espiritu Santo lang ang kapangyarihan ibinigay ng Ama. Yun ang tatak ng kaligtasan, Espiritu Santo eh. Kaya yung nagsisipaghintay sa Panginoon, tiyak na ililigtas. Sabi sa 1 Corinthians 1:7-8. Ito sabi niya, ano ba't kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Kristo? Bakit hindi ka magkukulang ng kaloob? Nasa iyo Espiritu Santo, tagapagbigay ng kaloob. So ang gagawin ng Espiritu Santo, kung ano yung kailangan mo, nakapangyarihan, yun ang ibibigay. Kaya hindi magkukulang tayo ng kaloob. Bakit? May Espiritu Santo na nanahan. Nung araw, hindi nananahan ng Espiritu Santo, was-upan. Was-upan lang, nararamdaman nila Espiritu Santo sa labas. Tayo hindi, labas at loob na, in and out. Nung ibautismo tayo sa tubig, nilinis tayo ng tubig na may salita. At ibinautismo tayo sa Espiritu. Ang ibig sabihin kasi ng bautismo, paglulublog, immersion. Inilublog tayo sa Espiritu Santo, kaya napuspos tayo ng kapangyarihan. Kaya tayo inilublog, ibig sabihin, tumira na ang Holy Spirit sa atin. So ang Espiritu Santo na nananahan sa atin, huwag mong pipighatiin. Napipighati yan pag lagi kang gumagawa ng kasalanan, intentional na kasalanan. Okay lang sa Diyos yung nagkukulang tayo, nagkakamali. Bakit? Inaalala niya, galing lang tayo sa alikabok. Pero kung i-intentionin mo na ang kasalanan, wala nang hari pa para sa iyo. Lalaya sa iyo. Bakit? Iiyak yan eh. Yung bata nga, paluin mo ng paluin kahit bata, lalaya siya. Lagi siya nasasaktan eh. Lagi siya kawapingin ng sarili niya. Lahat ng gawin niya, mali. Lalaya siya. Nakapagdaan ko nung si Boyd dito, bata pa, nag-live. Nanay ko, may pit yan eh. Ang lakas mamalo. Kahit wala kang kasalanan, nababalo eh. Samantalang utos ng utos. Utusan ka ng utos, wala na may bibigay na pera, tapos papaluin ka pa.
Ganun eh. Kaya ikaw, kapag ikaw gawa ka ng kasalanan, iiwan ka ng Espiritu Santo. Sabi sa ano yan eh, Psalm 5:10. Palayasin mo sila, Ama, sa kanilang paghihimagsik. Sa marami nilang pagkakasala. Kasi pag dumami yung kasalanan, siya ikamamatay na yun eh. Ibig sabihin, iiwan ka na ng Espiritu Santo. Ano napakahalaga? Kaya ang gagawin lang natin, submit to God through the Holy Spirit. Dahil hindi nga magkukulang ng kaloob. Bakit ibinigay ang Espiritu Santo? Para pagdating ng rapture, hindi ka mapapahiya. 1 Corinthians 1:8. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan. So, sino magpapatibay hanggang sa katapusan? Ang katapusan, ibig sabihin, pwede ka mamatay, pwede hindi. Ang katapusan, bababa na Panginoong Hesus. Yun ang katapusan. O kaya, mamatay ka, o kaya hindi. Eh, mamatay ka man, okay din naman eh. Bakit? Eh, sa langit ka din naman eh. Kaya nga lang, namatay ka. Eh, ano naman yun? Langit ka din naman. Ikaw pa nga unang bubuhay dahil namatay ka. So, yun ang magpapatibay hanggang sa katapusan. Ang Espiritu Santo magpapatibay. Upang huwag kayong pagbitaan sa karawan ng Panginoong Hesus. So, hindi ka palalayasin. Di ba may pinalayas? Sabi, Panginoon, na-born again po kami. Nagsalita po kami sa iba't iba. At nagsipanghula po kami. Gumawa. Hindi ko kayo nakikilala. Lumayas kayo sa aking harap, tampalasan. Mapaggawa kayo ng masama. So, hindi kinilala ni Kristo. Ang kinikilala lang ni Kristo, yung ibinigay ng Ama. At yung nakarinig sa Ama at natuto, ibinigay kay Kristo. So sabi ni Kristo, lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Bakit? Ibigay ng Ama yun eh. Ang aalisin ng Espiritu Santo, yung hindi bigay ng Ama. Sabi yung halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin. Kaya sa iglesia, merong nawawala. Huwag kang magtaka, bakit? Hindi itinanim ng Ama. Kaya yan nawala. Kasi kung ikaw ay sa Diyos talaga, hindi ka mawawala. May pangako ang Panginoon dyan eh. Sa John 10, 28-29 eh. Ito sabi, John 10, 28-29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kita mo sabi, binibigyan ko ng walang hanggang buhay. So we have already eternal life. Ligtas na tayo. By hope, binigyan na tayo ng eternal life. Pinaupo na sa langit ang ating espiritu. Binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. Kita mo? Never. Never na mawala tayo sa iglesia o malipol. At hindi sila ang agawin na sino man sa aking kamay. Kasi wala nang power yung mga agaw eh. Si Satanas wala nang power eh. Nag-glorify din si Kristo, tapos na yung mission ni Kristo eh. Nang mamatay si Kristo sa krus, talo na ang demonyo. Wala nang power ang demonyo. So sino pa ang mga agaw? Wala na. Yun lang naman ang mga agaw eh. Yun ang accuser of the brethren. Yun ang ano eh. Ang gagawa ng pagpatay eh. Come here to steal, to kill, and to destroy. Eh kaso hindi na niya kaya gawin. Wala na siya power. Pangako yun ng Panginoong Yesus. Hindi tayo mawawala. Yung kaligtasan tinanggap natin, sure yun. Manatili ka lang sa pananampalataya. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila aagawin ni inuman sa kamay ng Ama. Kita mo, support ng Ama at ng anak, pinalilibutan tayo ng Ama at anak. Sino aagaw? Sa anak lang, hindi na kaya. Sa Ama panalo. Ang dakila sa lahat. Siya ang pinakamataas sa Godhead, ang Ama. At ang lahat ng plano ng Ama, tapos na. Kaya nga sinod ng Ama problema eh. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan. Ang imposible sa atin, posible sa Diyos. At magiging posible kung sumasampalataya ka. Nalulugod lang ang Ama sa sumasampalataya. Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat. Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ang magsasaayos ng aming kapayapaan sa amin. The peace of God is Jesus Christ. Kasi dati tayo anak ng demonyo, kaaway natin ang Ama. Inireconcile tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang nag-reconcile sa atin, ang advocate natin si Kristo. Ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya we have peace to God na. Anak na tayo ng Diyos, pinigilala na tayo sa pamamagitan ni Kristo.
sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat na aming magawa para sa amin. So, ginawa na daw ng lahat ng Diyos yung gagawin natin. So, tapos na boxing. Kaya ligtas ka na. Kasi hindi papayag Ama na hindi sure yung salita niya. Yung pangako niya, sigurado yun. Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay wala na sa kamatayan, kundi lumipat na sa buhay na walang hanggan. There is no more condemnation to those who are in Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So wala na daw condemnation, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nabubuhay sa Espiritu Santo. So check yourselves. Pinaiiyak mo ba ang Espiritu Santo? Sa tuwing hindi ka susunod sa Word of God, umiiyak siya. Ay ilang beses kang hindi sumusunod sa Word of God. Kaya nga, maging mapaghingi tayo ng tawad kasi gusto ng Diyos yung mapagkumbaba. Kahit sa tingin mo wala kang kasalanan, humingi ka ng tawad. Bakit? Sabi ng Diyos walang matuwid o sa lupa na hindi nakakasala. Matuwid ka, mabuti ka. Di nakakasala ka. So yun ang pagpapasakop sa yun ang pagpapakumbaba. Hindi ka pwede mag-gawin. Lord, di naman ako gumawa ng kasalanan Bakit mo ko tulad? Wala nga mabuti o mabuti dito sa lupa na hindi nakakasala Paano mo kukontrahin yung Word of God na yun? Sabi ng Ama yun. Ang salita ng Ama, si Kristo. Sino ba si Kristo? Ang highest authority, Word of God. Siya ang hahatol. Sa Kanya na binigay ang lahat ng kapangyarihan. Sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng langit, sa paghatol sa lahat. At pinasuko na sa Kanya lahat ng kapangyarihan. At ang huling isusuko o tatalunin ng kapangyarihan is the power of death. At ang power of death matatalo sa rapture. Bakit? Mabubuhay yung patay O di talo na kamatayan, nabuhay yung patay Kaya sabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, huwag na tayo manampalataya. Para saan ang faith? Wala namang palang pagkabuhay na muli. They eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Pero hindi ganun Yun din ang katuwiran ko noong araw Bata pa ako, sigolaki ako. Eat, drink, and be merry ako, for tomorrow you die. Nung maging Kristiyano na ako, yun pala yung buhay, Ito pala plano ng Diyos. Yung makasama tayo ng Ama doon sa langit, prime and foremost, ang unang pag-ibig. Ngayon, idadagdag ng Diyos sa atin ang lahat-lahat na pag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, so love God above all. Unahin mo muna ang iyong unang pag-ibig. Isusunod mo yung pangalawang pag-ibig. At ang pangalawang pag-ibig natin, yung asawa at mga anak natin, yung mga magulang at kapatid natin, yung iglesia, lahat ng tao. Yan ang second love. Pero sabi, meron akong laban sa'yo, iniwan mo yung unang kong pag-ibig Yun yung mga hindi anak ng Diyos. Paano pa sila makakabalik? Iniwan yung unang pag-ibig. Yung unang pag-ibig niya, wala naman second love sa Diyos. Kaya sabi niya, ako yan jealous God I am a jealous God. Gusto ko yung pag-ibig mo, ako lang ang una. Walang pwedeng sumunod sa akin, First love ako. Hindi ka pwedeng alagad. Pag hindi mo itatakwil ang sarili mo at lahat ng tinatangkilik mo, hindi ka pwedeng maging alagad ko. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So hindi mo pwedeng baguhin yun. Yun ang sistema, yun ang solusyon. Kaya kapag nakita ng Diyos na sinusunod mo yung solusyon, isusugo Espiritu Santo sa'yo para manahan, para matiyak na yung kaligtasan. Kasi yung nagsipaghintay sa Diyos, hindi manghihina. Sabi sa Isaiah 41:31. Isaiah 40:31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Renewed. Kasi nanghihina tayo Kaya ay binigay ang Espiritu Santo. Hindi nanghihina yun, lagi malakas yun. Ang nanghihina tayo. Kaya kailangan ng Espiritu Santo para sa ating kahinaan siya ang magsusolve ng problema. So magbabagong lakas daw, renewing of the strength. At papailang lang na may naputol itong kasunod dito. Ano ba itong bayo ito? Nasira na yan. At papailang na may sigla. Para kang lawin, para kang agila. Ang agila, alam mo, pag nakita mo sa langit lumilipad, di ba? Isang kampay lang, ayos na
Samantalang yung mga langay-langay, mga maya, kampay na ng kampay, hindi pa makataas ng lipad eh. Ang agila, isang kampay lang na gano'n, titingin na sa dagat yun, dadawitin na yung isda. Napakatalas ng mata ng agila. Pero mo layo no, nasa taas, nakikita yung isda. Tapos pagdakot niya, huli isda, yun na yung hapunan niya, tanghalian niya. Ang talas. At saka pag lumipad, isang kampay lang, gano'n daw tayo. Tsaka go against all odds. Ang agila, kahit bumabagyo, lumilipad. Ang langay-langayan, maya, lahat ng iba, pag yun bumabagyo, nandun na sa pugad nila. Ang agila, hindi lumilipad pa rin kahit may bagyo. Ang lakas, ibinilang tayo ganun. Kahit may bagyo sa buhay mo, lilipad ka. Nagiging napakalakas ka. Jeremiah 17. Jeremiah 17 na. Pisahan natin sa 5 hanggang 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na sumitiwala sa tao. At ginagawan laman ang kanyang bisig at ang puso humihiwalay sa Panginoon. Cursed is a man who trusts in man. Ikaw, man ka. If you trust yourself, you are cursed. Ibig sabihin, huwag kang aasa sa talino mo, karunungan mo, palakasan mo. Huwag na doon. Umasa ka na sa Diyos. Katulad ni Pedro. Si Pedro, Olympiad winner ng mangingisda yun eh. Bakit nung sabihin ng Panginoon, sige lumakad ka. Di ba lumakad si Pedro sa ibabaw ng... nung lumubog, sabi, nakalimutan niya magalit siya, lumagoy. Sabi niya, Panginoon tulungan mo, di ba? So it is not your strength, your wisdom or power. Hindi Jesus, right? Kahit pa, napaka-hustler mo lumangoy. Mga maninisid ng isda yun bakit nung lumubog ang tinawag Panginoon, bakit? Nasa puso na ni Pedro yun. May revelation na siya. Kasi noong una, wala pa siya revelation kay Kristo. Nagkaroon na siya ng revelation kay Kristo. Kasi natutunan niya yun nung itakwil niya si Kristo. 3 times, natutunan niya yun. Kasi si Pedro, emotional na tao. Matapang emotional. Kita mo, tinaga-agad yung alipin ng saserdote nung huhulihin si Kristo. Dinipensahan niya agad si Kristo. Tapos sabihin ni Kristo sa kanila, sa inyo, sino ba ako? Sabi nung iba, kayo daw po si Elias, kayo daw propeta. Sumagot si Pedro, kayo po ang Messiah, ang anointed one, ang isinugo ng Ama. Sabi ni Kristo, hindi nang galing sa dugo at laman mo, sinasabi ko, kundi ipinahayag siya ng Ama kung sino ako. Tapos konting ikot lang ng ikot, lakad lang. Tapos sinabi ni Kristo na magdurusa ang anak ng tao, mamamatay sa ikat at mabubuhay na maguli. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo ng Panginoon. Hindi ko papayaan over my dead body. Sabi ni Kristo, Satanas, umalis ka sa likod. Pumunta ka sa likod. Nung una, talagang pinupuri galing sa amin. Maya-maya, si Satanas na yung nagsabi. Kapag ang iniisip mo mga bagay sa lupa, hindi kalooban ng Diyos yan. So natutunan ni Pedro yun. Through such trials. Ganon din si Pablo. Natutunan niya lahat ng bagay sa hirap. Kasi matututo ka sa hirap eh. Kung walang hirap, ano matututunan? Ito yung mga mayayamang mga Borgis o Boswa. Mga Jeff Rocks, laki sa layaw. Konting problema lang, nagbibigtin eh. Konting depression lang. Wala na, nagpapakamatay na. Tingnan mo yung mga mahihirap na, sanay sa hirap. Kahit ano gawin mo dyan, lumalaban. Tayo pang mga Kristiyano. Binigyan tayo ng Espiritu Santo. Walang mananalo sa Diyos eh. If God is with us, who can be against us? Kaya magtitiwala ka lang ng Diyos. Magtiwala ka lang, huwag kang matakot. Pagkatiwala mo sa Diyos, miski ano nararamdaman mo. Ako, dami ko nararamdaman eh. Para mamamatay nga ako minsan eh. Pero hindi. Hindi ka mananalo sa tanas. Hindi kita i-entertain. Sige, maglagay ka pa nakatakot-takot na evil to. Hindi kita i-entertain. Ang Diyos ko bahala sa akin. Kasi pag nagtitiwala ka sa Diyos, sabi sa Jeremiah 17:7. Mapalad ang tao na tumitiwala at ang pag-asa ay sa Panginoon. Blessed are those who trust in the Lord. At ang pag-asa niya sa Panginoon. Mapalad ka. Kaya ako naging mapalad, na-stroke ako. So hirap yun. Suffering yun. Si Job din. Natutunan niya talaga maghintay sa Diyos through sufferings. Si Pablo, si Pedro, si Moses. Lahat ng manog, dadaan ka sa hirap. Bautismo ng apoy yun eh. Dadaan ka sa si Kristo, grabe hirap.
eh siya yung ating ulo, okay, yung katawan dadaan din sa dinaanan ni Kristo. Hindi ka mahihiwalay sa baptismo pa ni Kristo. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. So, alam mo naman ng punong kahoy, ano yun eh, matibay. Kumbaga sa tao, maskulado, mamasil yun. Maraming pandesal yun. Ay yung malalaki ito yan, parang mga pulis. Itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. Ibig sabihin, sumisip-sip ng tubig yung ugat sa tabi ng ilog. Ibig sabihin, supported by the word of God tayo lagi. Ang kalakasan natin, ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan natin, Espiritu Santo. Kapag ikaw ay naghihintay sa Panginoon. At nag-uugas at hindi matatakot pagka ang init dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o magliligat man ng pagbunga. So, ibig sabihin, season out of season, we are with God. May nararamdaman ka man, hindi ka nararamdaman. May presensya ng Diyos, walang, hindi. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. O sa tingin mo, iniiwan ka. Sa tingin mo yun, pero ang Diyos hindi ka iiwan. Bakit? Pangako ng Diyos yun eh. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Sa anumang paraan, hindi pagpupray. Huwag ka lang maging masakim sa pera. Huwag kang magnakaw ng higapot ng Diyos. Kasi yan ang paraan ng Diyos sa storehouse eh. Yan nga ang ibinalik eh. Sa atin yung Garden of Eden. Kasi nilikha ng Diyos ang supply eh. Kasi nilikha niya si Eva at si Adan. Siyempre, cargo niya yun. Nilikha niya yun eh. So pakakainin niya yun, dadamitan niya yun, aayusin niya buhay nun. So naglagay siya ng storehouse, Garden of Eden. Nandun ang lahat ng supply. Hindi na sila magtatrabaho o magbubungkal ng lupa para magtanim. Pipitas na lang sila ng pagpapala. Mamumulot lang sila ng pagpapala doon. Pero huwag mong gagawing under desire si Adan. Nang lumabas kasi ng Garden of Eden si Adan at si Eva, ginawang under desire ni Eva si Adan, pinasunod siya gusto niya. Pinakain niya din ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. So ang namuno, babae. Pag ang babae na mamumuno, nasisira na ang buhay ng bayan ng Diyos. Sabi ng Isaiah 3:12. Kaya ang sikreto sa pag-asawa, submit, woman, submit to your husband in all things. Ibig sabihin, hindi mo gagawing under this. In all things, you have to submit. Kahit mali yan, tama yan, you have to submit. Pero pag nag-uutos na ng kontra sa word of God, bayaw ka na magpa-submit. Pero wag mong i-disrespect. Hindi mo lang siya susundin, pero i-respect mo pa rin. Kasi sabi, respect your husband. Ito sabi, tungkol sa aking bayan, sinasabi ng Diyos tungkol sa iglesia niya, sa kanyang bayan, mga bata ang magmimighati sa kanila. At ang mga babae ang magpupuno sa kanila, o bayan ko. Silang pumapatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. So sisirain daw ng musmos at ng babaeng pamumuno. Ano yung musmos? Yung sinabi ni Pedro kay Timothy. Huwag kang basta-basta magpapatong ng kamay. Hindi yung baguhan. Kasi kayang-kayang tirahin ng diablo yan. Ang papatungan mo ng kamay, yung sanay na. Tingnan mo, nung mamatay si Judas, magpapalit ng bishopric ni Judas kasi kailangan 12 eh. So pipili ngayon ng Diyos ng papalit doon. Ang criteria ng pagpili, yung nakasama ni Kristo din doon habang buhay si Kristo, kasama yun mga yun. Si Barnabas at si Matayas, ang kandidato. Ngayon ang pipili nun, ang Diyos. Kasi kailangan palitan yung bishopric ni Judas eh. So may criteria. Kailangan sanay na sanay, hindi bago, hindi musmus. Kaya alam, may balita ako sa iglesia natin eh, may namunong musmus eh. Alam natin yung sino. Anong malay niyan? Gatas lang ang iniinom. Hindi kakain ng karne, puro gata. Pwede ba mamuno ang umiinom ng gatas? Hindi karne. Sabi ng Ephesians 3:16.
upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo ipinagkaloob sa inyo. So ang magpapalakas lang sa atin, Espiritu Santo. Paano yung walang Espiritu Santo? Paano magiging malakas yun? Kaya nga binigyan tayo ng gift of tongues eh. Yung nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapatibay sa kanyang sarili. Ito yung inaalis ng mga Kristiyanong kuno ngayon. Yung pagpapatibay sa sarili, kahit makasa na sila lahat ngayon, wala na. Nung araw, sikat na sikat sila, di ba? Ang dami mga nagpipris, mga Rex Ambert Ministry, Jimmy Swaggart, ang dami. Ang dami, asan na ngayon lahat yun? Pero tayo nananatili tayo, bakit? Pinananatili tayo ng Diyos kasi yung matapat, pananatilihin ng Diyos yun. Ang mga banal ng Diyos, pinananatili niya. The saints as preserved by God. Preserbado tayo. Kasi alam ng Ama. Sa simula pa lang eh. Kaya sinulog na niya lahat ng problema. Ngayon ikaw, ang gagawin mo lang, mananampalataya kang tapat hanggang wakas, maliligtas. So ganun lang tayo, maghihintay. Yun ang napakahirap talaga yung maghintay. Pero nagiging madali na dahil may Espiritu Santo. Tulad ko, kita nyo, pag yung nagwa-worship dun dito, hindi ako makapaghintay, magbabaraha ako para hindi ako mainip. Pag nakita ko ng 1 to 10 or 2 to 10 na, lalabas na ako. Kasi napaka-mainipin ko tao. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Lalo na pag naiinis ako sa tao, may tinatanong ako, mali. Tapos ano, nainis na, hindi ako makapagpigil, tinatadyakan ko. Kasi ano ko eh, yung tawag dito, barumbado. Bata pa ako, barumbado na ako. Bata pa ako, masamang tao na ako. Pag inaisip ko nga, biruin mo, isipin mo yun, hindi pa ako nag-aaral na elementary. Nagawa ko yun. Nagawa ko yung mga bagay na yun. 5 years old pa lang yata ako, 6 years old, nagmamandyong na ako. Biruin mo, 5 years old ka, nagmamandyong ka na. Nagkakaray krus na ako, nagbabara ako, laki na eh. O pagkatapos, naikwento ko na ito sa inyo eh. Kung isasumary ko na lang. Yung pagpunta ko sa supermarket, binuo mo naisip ng isang batang paslit yun, na-analyze ko yun, kasi ano ako talaga eh, mapag-obserba ako, mapag-analisa ako eh. Hadlo, bakit kaya ganun yun? Nagbigay lang ng bibilhin, tapos nilagay sa ako, tinalian, ibinigay na, wala namang kinuha pera. Kahit ko ba't ganun? Ibibigay ko lang yung bibilhin ko, tatalian, pwede na ako umalis, sabi ko, pwede. Siguro sabi ni Sultan na siya, gawin mo na yan, kaya-kaya mo. Teka, eh, di yun ang ginawa ko. Pagkatali nung kahon, talagang lumabas na ako eh. Wala namang, hindi namang kumuha ng pera. Nung pala sa counter nagbabay, hindi ko naman alam, bata ako nun. Sabi ko, paano ba ako lalabas? Hindi ako makalabas. Iisa daanan eh. Yung pinasukan mo, yun yung lalabasan mo. Walang ibang exit. Doon pa rin pala ako lalabas. Dahan-dahan ako naglakad. Dahan-dahan, nasa pintuan na ako. Tinitignan ko yung baka may habulin ako. Nung tila wala na, manakbo ko pala sa kaya ng tricycle. Eh, biruin mo, ang dahil sa tricycle nun, G's centimos. Eh, yung 25 nga, hindi tinatanggap eh. Ngayon eh. Eh yun, tricycle, G's. Meron akong 39 pesos, nakuha ko yun ng buo, hindi ko nabayaran eh. Kinabukasan naman, nag-grocery ko sa palengke. Binili ko ng sintron, tsinelas, pitaka. Para ka makabili, ang dami ko nabili. May laruan pa. Pagdating sa bahay, sabi ng nanay ko, ba't ka meron ganyan? Dumukot ka sa kahon natin, ano? O hindi, ano? Ay, ba't may pera? Ay, ang mamahal niyang binili mo, ah. Eh, nanalo ko sa Caray Cruz. Hindi niya alam, kinundis ko yun sa pera niya. Hindi ako nagbayad ng grocery. So, isipin mo, ganun kang kabata. Ano, nakikayit na nung ganun bata? Kung hindi gangster yun, pinuno ng sindikato yun. Eh, yun din ang trip ko eh. Pinuno ako sindikato. Pag ako sabog na sabog, ang trip ko, pinuno ako sindikato. Nag-iisip ako ng hold up yung bangko. Kasi gusto ko yumaman. Yun ang pangarap ko, yumaman. Magkaroon ng asawa, walang asawa, puro maraming babae. Solomon. Si Solomon ang aking idol eh. Pakita mo nangyari no. Nagawa ko rin yun. Pero yung maraming babae, kay Solomon hindi ko nagawa yun. Pero kita mo buhay ng tao. Pag ikaw may calling ka pala talaga, hindi tinitignan ng Diyos yung nakaraan ka. Ano mo si Pablo? Mamamatay tao yun eh. Pinapatay niya yung mga manampalataya ng araw. Doon naman, napakasama ni Pablo, killer. Eh ako nga, hindi ko kayang pamatay eh.
Napalaban ako ng suntukan dyan sa labas eh. Ang dami kong kalaban, tingin ko 5 yung kasuntukan ko. Sabi ko, hindi ko kaya to. Papasok ako sa bahay, kukuha ko itak. Pagpasok ko sa loob ng bahay, wala akong makakita. Sandok lang yung nakita ko, ano yung magluluto ba? Ay di lumabas na lang ako. Nanood na lang ako sa labas. Ako, yung pinsan ko, ginugulpe. Gusto ko lumabas sana, tulungan ulit. Sabi ko, hindi na. Tumakbo na ako eh. Ayoko na. Hindi pumipigil sa akin. Pero kaya kong pumatay nun. Kaya kong patayin. Magaling ako sa suntukan eh. Ilang beses bumaksak yung kalaban sa akin eh. Kada tira ko, baksak eh. Eh, sa pagpatay pa, kaya ko. Pero, may pigil, hindi ko kaya. Ako hindi ko kaya pumatay ng tao. Noon pa, hindi ko na kaya. Kaya nung magtatayo na ako ng sindikato, nag-aanap ako ng papatay ng tao. Tinatanong ko yung barkada, ikaw ba kaya mo pumatay ng tao? Oo, sabihin ko sa'yo, patayin mo yan, kaya mo patayin. Oo, makuhold the time pa ako. Pagpasok natin sa bangko, pasasabugan mo kagad yung ulo ng guardia, yung security guard, paparilin mo sa utak, ako sumabog ang utak. Kaya hindi natin i-declare itong hold up, natatakot eh, nakasabog na yung utak eh. Kaya mo bang gawin? Oo. Sige, maghintay ka, magpaplano tayo. Hanggang sa naborn na ako, hindi na natuloy ako. Kasi gagawin ko talaga, alam ng Diyos yun eh. Nagawa ko nga doon sa supermarket eh. Nagawa ko nga magmadyod. Nagtayo nga ako ng sugalan dito eh. 2 madyungan, 1 padays eh. Eh batang-bata ka, nag-manage na ako ng kasino dito. Dito mismo. O saan pupunta yung ganung bata? Sabi ng sound eh. Sa job eh. Nakikita ang bata kung ano kahihirat na ng bata sa kanyang ginagawa. Sa ginagawa ng bata, malalaman mo na kung ano kahihinat na. Eh ang kahihinat na kung hindi sementeryo, impyerno eh. O kaya hospital eh. Pero kita mo, pauwi plano ng Diyos. Ngayon, nung makita ko yung plano ng Diyos, yung pala plano. Kaya pala binuhay niya ako. Ilang beses na ako malapit na mamatay. Bata pa rin kami nun. Buong pamilya, pupuntang Baguio. Nandun kami sa Pangasinan. Eh, ang kalsada pala doon yung asfaltadong pabilo. Hindi, kailangan magaling kang mag-drive doon. Eh, sabi nung kanan din ko, siya may-ari na yan. Manolo ako mag-drive. Eh, di siya nag-drive, kumalik. Nung tumatakbo na kami, kung hindi naman sana yun, ang kalsada ay pabilon, aba humapay ng kaliwat kanan. Sabi nung narinig ko ba, sabi nung kasama, Nanding, bakit ganyan ka mag-drive? Yun ang huli ko na, maya-maya, biglang lumagapa. Taas yung 4 na gulo. Sigaw agad ako, walang lalabas! Yung pwedeng lumabas, yun lang ang lalabas. Sabi ng tatay ko, tama. Yung unang makalabas, yun lang ang lalabas. No, paghipo ko sa ulo ko, duguan ako. Paglabas namin, nakita ko yung nanay ko, hawak-hawak yung tenga. Sabi ng nanay ko, wala akong tenga, walang tenga. Naku, tinignan ko, oo nga, wala ka. Sabi ko, naputol nga tenga. Naku, nagsisigaw. Naku, nawala ako sa presensya ng utak. Ang lakas ng presence of mind nung nanay ko na wala ako eh. Nawala ako sa presensya. Ganon, niligtas ako ng Panginoon doon. Pangalawa, dito naman, may Bible study ko dyan, sa looban dyan, sa Swatter. Naglalakad ako, may mga lasing, 3, may hadalang itas, tatagain ako nung isa. Kaya ko, sandali pare, hindi naman tayo magkalaban, huwag mo ko tatagain. Magkakampi tayo. Bakit? Magkakampi tayo, di ba? Ikaw mo lasing yun, hindi na. Kasabayan mo lang, o ayun. Hindi ako napatay doon. O, tapos ito na stroke. Hindi rin ako napatay doon. O ngayon, last man standing pa rin ako. Ang iglesia natin, sinira na ng mga pamunuan ng LCD, pero nakatayo pa rin tayo. Last man standing pa rin tayo. Bakit? Kilala tayo ng Diyos. Pinipreserve tayo ng Diyos kasi alam ng Diyos tayo na tapat ang puso natin. Tumitingin siya sa puso. Tingnan mo si David. Kung titingnan mo si David, kung ikaw yung tatay ni David, ilalaban mo ba si David kay Goliath? Eh walang alam si David, kundi mag-alaga lang ng mga tupa eh. Ano karanasan niya sa giyera? Ito mo nasa kanya ang Diyos, di ba? Alam niyo din ang istorya nito. Bakit lumaban si David at nagtiwala sa Diyos? Bakit? Eh sa pamamagitan ng isling o tirador, pumapatay siya ng leon. Pero yung patayin mo leon, leon yun, napapatay niya. Kaya sabi nung kay Hari Saul, sabi niya, sakpatan doon ng mga harness ng pandigma. Sabi ni David, huwag niyo kong suutan yan. Pag sinuutan niyo yan, patayagan ako. Sasakbatan ka ng mga bakal-bakal tsaka yung mga hawak. Sabi, ito ang aking panlaban. Sabi niya, paano matatalo rin si tirador yan?
Pumatay na po ako ng leon. Kayo mag-alala, pumatay ako ng leon. Eh sabi niya sa, sige na nga, di ayun. Isang tira lang niya kay Goliath, patay. Tinamaan sa noo. Ay nandito ang seat ng brain eh. Kita mo yung mga nag-yoga, kung sumasakit ang ulo mo, masahihin mo to. Nandito yung sentro. At saka halos mga Hindong babae, may nakabaling na brilyante dyan. Ito yung seat of the mind eh. Itong portion na to, yung ano na yan, portion na yan. So ibig sabihin mga kapatid, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay magagawa natin, si Kristo nagpapalakas sa atin. Palalakasin tayo ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Pangako nga eh. Hindi magkukulang ng anumang kaloob at pagtitibayin tayo sa araw na yun. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa lagi. 2 Corinthians 4:16. Kaya nga hindi kami naghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. So yung panlabas natin, huwag kayong magtaka bakit tayo nagkakasakit. Bakit? Nag-iedad na eh. Siyempre, manghihina ka, nag-iedad ka eh. Pero hindi ko mo nanghihina ka, bibigay ka na. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi nare-repair pa eh. Buhay ka pa eh. May pag-asa pa. Alamin mo lang kung ano yung kakainin mo. Sabi ko nga eh, ang katawan natin, healer yan eh. Ginawa ng Diyos ang katawan, healer yan. Kita mo, pag nagkasugat ka, hindi mo kanting gagaling. Kahit may sipon ka, ako may sipon. Gagaling din yan. Healer ang katawan. Kaya lang, mag-heal lang ang katawan kung may gagamiting instrumento. May mga tools na gagamitin. Hindi naman natin alam yan. Ang nakakaalam yan, yung mga scientists, mga doktor, research work nila. Eh, nasa Google din naman lahat eh. Kasi habang tumatandaan tao, may sarcopenia eh. Yung muscle loss, nauubos yung muscle mo. Sa loob ng isang taon, 32% na mawawalang muscle sa'yo. Pero hindi mauubos yun kung kakain ka ng mga collagen. Mga pagkain rich in collagen. Katulad nung Greek yogurt, non-fat, cottage cheese, kiwi. Kakain ka yan, itlog. Kung kakain ka ng karne ng manok. Huwag na yung karne ng baboy o baka. Kasi mahihirapan ang kidney mo doon. Kasi lilinisin yung mahihirapan. Hindi katulad nung sa manok, pwede pa yan eh. Pwede pang gamitin yan. So pipili ka lang ng rich in collagen ng mga pagkain, at sabi pa nga sa Bible sa Romans 14:2 eh, yung mahina kumain ng herbs. Ano ba yung herbs? Mga gulay o halamang may panggamot. So lahat ng gulay panggamot yan eh. Gagaling ka dyan, mga prutas, gamot din yan, gulay, gamot din yan. So yun ang dadamihan mo lang yung kakainin. Kailangan mo lang mag-research kung ano ang kakainin mo. Kasi sa gabi daw, pag natutulog tayo, doon nagre-repair ang cells. Eh wala siyang gagamitin para mag-repair. Kahit natulog ka, hindi ka marirepair. Bakit? Walang gamit eh. Eh kung kakain ka bago ka matulog ng itlog, Greek yogurt, cottage cheese, kiwi. Yun pa lang nare-research ko eh. At saka yung amla. Ewan ko anong gooseberry, strawberry, blueberries, raspberry, lahat ng berry. Tsaka mga seeds and nuts, walnut. At madami pa. Nakakalimutan ko lang yung iba. So may magagamit pag tulog mo. So mariretain yung muscle. Magiging malakas ka pa rin. Kasi pahina tayo na pahina, sabi ng Bible. Bagamat ang pagkatao namin pahina ng pahina, ang pagkataong loob naman namin, palakas ng palakas. Ibig sabihin yung inner man. Yung ating pagkataong loob, yung bagong pagkatao, malakas yun, hindi nangihina yun. Yung pagkataong labas, nangihina yung katawan. Yung dating pagkatao, mahina yan eh. Madaling talunin na Satanas yan. Pero yung bagong pagkatao, hindi kayang galawin ni Satanas, hindi nagagalaw ni Satanas yun. Ang bagong pagkatao, hindi kayang galawin ni Satanas yun. Bakit? Anak ng Diyos yun eh. Ang kaya niya, yung anak ng demonyo, yung dati mong pagkatao. Kaya yun ang ginagawa ni Satanas, ginagamit yung katawan natin.
Eh kapag na-i-offering mo na, ano pa gagamitin niya? Di wala na, trying hard na lang siya. Ang gagawin na lang niya, puro sa utak mo. Maraming beses lagi nagbe-message si Satanas sa atin. Kung ang Diyos magbe-message na isang beses, it multiply mo ng 1 billion, 1 trillion, 1 million sa Satanas. Lagi nagbe-message siya, every second may message siya iyo. Bakit? Open city ang utak natin eh. Diyan expert si Satanas sa isip. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang mabahala sa anumang bagay. Don't be anxious in anything. But in prayers, with supplication and thanksgiving, tell God what you want. Basahin na nga natin yun. Philippians 4:6. Ito panlabas sa depression, sa stress. Kung alam lang ito ng anak ni Tiesa, hindi niya gagawin yung ginawa niya. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. O di anumang bagay, huwag kang mabalisa. Pag may inilalagay siya sa Satanas sa'yo para mabalisa ka, di huwag. Hanggang sa masanay ka na hindi nababalisa. Di ba na-control ng depression at stress? Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin. So sa lahat ng bagay, in anything, don't be confused or be anxious. But in everything, sa lahat ng bagay, ipanalangin mo kahit ano. Everything eh. Physical, mental, emotional, financial, spiritual. Anything, ipag-pray mo sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat. Pasalamatan mo na ang Diyos na nangyari na. It is done unto you. Consider it done. Kung ganun ang magiging mind mo, you have the mind of God. Eh, practice yun eh. Ang isip nga natin, dali-dali matalo eh. Magkaroon na ng konting kaisipan yun, bago na naman ang mga desisyon. May konting sitwasyon sa buhay mo, bago na naman ang desisyon mo. Madali tayong talunin sa isip. Kaya ang gusto ng Diyos, bigkisan ng baywang ng inyong pag-iisip, umasa sa pag-asa kay Kristo Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, Dadapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So nagtatagumpay daw tayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Ama, si Kristo. Pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun. Kaya lahat ng sinalita ng Ama, sinalita ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ang Ama at ako iisa. Bakit iisa? Iisa sila ng isip eh. Kung ano ang isip ng Ama, yun din ang isip ni Kristo. Eh, yun ang gusto ng Jesus Christ na maging isip na have the mind of Christ. If we have the mind of Christ, we have the mind of the Father. Kasi ang nakakakilala lang sa Ama ay ang anak. At ang nakakakilala sa anak, ang Ama. At yung gustong pagpahayagan ng anak. Ewan ko kung Matthew 11:27 yan. Basahin natin. Oo nga, Matthew 11:27. Ang lahat ng bagay ibinigay sa akin ng aking Ama. So lahat ng bagay ibinigay ng Ama kay Kristo. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaw ibiging pagpahayagan ng anak. Eh sino ba iibigin pagpahayagan ng anak? Eh siyempre yung ibinigay ng Ama sa kanya. Kasi masunurin siya sa Ama eh. Alam na namang ibinigay ng Ama sa kanya ang isang tupa eh. Hindi niya aalagaan. Aalagaan niya tiyak yun. At kailanman hindi niya itatamo at walang makakalipol. Ang lahat na nakarinig sa Ama at natuto. Ibig sabihin, naging alagad. Natuto eh. Nadisiplina. Natutunan na ang mabuhay sa bagong pagkatao. Natutunan na Word of God na ang pamumuhay. Natutunan na sa bawat sitwasyon, ito ang aksyon. Kasi if there is an action, there is always an reaction. Ano yung magiging reaction mo doon sa action na yun? Word of God. Eh kailangan masana yan. Hindi naman madali itong pagiging Kristiyano. Napakahirap nito. Makitid na daan nga, makipot na pintuan. Ano, madali doon. Pero naging madali. Bakit? May Espiritu Santo na nahan na siyang gumagawa at nagpapatibay sa atin. At hindi tayo magkukulang ng kaloob. Bakit? Eh nasa iyo nga Holy Spirit eh. Nasa kanya nanggagaling lahat ng kaloob eh. O paano ka mauubusan ng kaloob? Eh nasa iyo Espiritu Santo.
Kung sasaraduhan mo puso mo at manibubuhay ka sa kasalanan, ayo, iiwan ka na. Yun ang prayers ni David, di ba? Panginoon, gawan mo po ako ng matuwid na Espiritu sa loob ko at huwag akong iwan ng iyong Espiritu Santo. Eh yun, nasa labas pa lang, alam na niya. Alam na ni David, may Espiritu Santo sa kanya. Kasi pag pinatatawag siya ni Saul, si Saul ang walang Espiritu Santo, masamang Espiritu din pinadala ng Diyos kay Saul. Tinatawag niya si David para tumugtog ng harp. Aawitan siya ni David. Kaya yung song, puro komposisyon ni David yan. Si David ang pinakamaraming nakuha na LP albums na nagawa. Eh hanggang 100 ano ito yung song? 58 ba? Talo niya si Neil Young, talo niya si Bob Dylan, talo niya yung The Beatles. Eh biruin mo ito, kung lalagyan mo ito ng melody, may lyrics na eh. 150 pala. Psalm 150, chapter yon, ay mga verses niya. Kita mo yung mga kanta sa Bible, mga kanta ni na Dom Noel, yung ibang mga kanta, si Elena Moore. Kita mo, puro mga galing sa Bible yung mga words. Ilang LP album to. Ang bestseller nung araw, si The Beatles, sa dami ng album. Tinalo siya ng Led Zeppelin. Matindi yung Led Zeppelin, tinalo. Ay talo sila ni David kung susuriin na pagtugtog, pag-compose ng kanta. Napakatindi ni David. Natutunan ni David yan, umawit sa Panginoon dahil lagi siyang tinatakot ng demonyo. Lagi siyang tinutugis ni Saul para patayin. Natuto siya sumamba sa Diyos, magpuri. Bakit? Nakakaligtas siya lagi. Isang beses lang siya napagalitan ng Diyos nung putulan niya ng laylayan si Saul. Kasi pwede na niya rin patayin si Saul. Sabi niya, Hari Saul, nakita mo to, pinakita niya yung pinutol na laylayan. Eh, bilhin mo, nakadiki sa dami ng bodyguard, nakasulusot pa si David. Eh, ang gagaling ng bodyguard doon, puro killer yun. Nakita mo to, pinakita. Kung gusto ko itang patay, patay ka na, nagyabang. Pinagalitan siya din yun. Sabi niya, David, hindi mo alam ang ginagawa mo. Do not touch the anointed of the Lord. Hinirang ko rin yan eh. Kita mo si Michael, alam niya yung ng Diyos eh, anointing ng Diyos. Kaya mo sabi niya kay Lucifer, sawayin ka nawa ng Panginoon. Pero si Satan na siya, no? Pero ano sabi ni Michael? Sawayin ka nawa ng Panginoon. Kasi highest ang authority ni Ang inirespeto doon ni hindi si Satanas, si Lucifer. Yung pagkakabigay ng authority. Doon mo makikita kababaan ni Michael. Kaya hindi mananalo si Lucifer. Si Michael na pinakamalakas na anghel sa langit na, wala nang iba. Eh, makikita mo sa internet, daming pangalan ng anghel. Hindi na natin kailangan malawak. Sino-sino ang anghel na. Sapat na sa akin si Gabriel at saka si Michael. Si Lucifer. Si Lucifer, nahulog eh. Pero yung dalawa, matindi yun. Pinakamatindi si Michael. Kasi nung nag-pray si Daniel sinugo si Gabriel. Tapos sabi doon sa Daniel 10, at dumating sa akin ang prinsipe ng Israel. Tinulungan ako si Michael, hindi tinulungan si Gabriel. Kaya 21 days pa, hindi nakarating yung prayer ni Daniel. Bakit? Nakipaglaban si Gabriel doon sa anghel, ang lakas. Bago tinalo, si Michael nakatalo. Masahe yun sa Daniel 10. Istorya ni Gabriel, tsaka ni Michael. Ang Prince of Israel kasi si Michael. Kaya sa tribulation period, lalabanan na ni Michael si Satan. Ibabaksak na niya sa tribulation period. Ibabaksak siya na dito. Kaya siya yung parang polarista eh. Malalaglag siya na parang bituin sa langit na bubaksak. Sa tribulasyon pa yun. Kasi ang purpose naman doon, ipoposes na yung Antichrist. Kasi kung hindi ibabaksak dito si Lucifer, hindi mapoposes yung Antichrist. Eh ngayon, bubuuin na yung Temple of Solomon sa Israel. Malapit na yan. Konting panahon na lang mga kapatid, rapture na. Judgment na yan ng death. Lulupigin na kamatayan. Kaya hindi na tayo mamamatay mga kapatid. May buhay na walang hanggan na tayo. Tandaan niyo yan. Sinasabi ni John, sinasabi ko sa inyo, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing magkakaroon ka. Meron kayo. You have the life of eternal. Meron na tayong eternal life. Kasi nakasulat na pangalan natin sa aklat ng buhay. So nakatalan na sa langit ang ating mga pangalan sa langit. It's a matter of time na lang. Kasi meron time ang God eh. Merong panukala ang Ama sa bawat panahon. Kaya kahit gusto na niyang parusahan ng tao, hindi pwede. Bakit? May timeline siya eh. Susundin niya yung timeline niya. Kakita mo,
Noong ubod na sama ng mga tao nung araw, ginuunaw niya sa pamamagitan ng tubig. Tapos sabi niya, gagawa na ako ng baw. Hindi mo na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Apoy na. Pero kita mo, kontrolado ng Diyos ang kanyang damdamin. Nanonood lang siya sa atin. Tayo hindi. Uncontrollable ang damdamin natin. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo para pagsanayan. Ibinigay ang Espiritu Santo para magsanay tayo sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pananampalataya, pagpapakumbaba, kabutihan, mahabang pagtitiis. Lahat ibinigay ang bunga ng Espiritu Santo. Para na sa ganon, ma-maintain yung kaligtasan natin pagdating ng araw na yung mga kapatid. Amen.